Nasa 15 milyong pisong halaga ng mga pineke umanong adhesive cement ang kinupiska ng NBI sa Central Luzon at Metro Manila. Nabisto yan kasunod ng sumbong ng isang kumpanya. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Sabay-sabay na sinalakay ng mga tauhan ng NBI Intellectual Property Rights Division ang mga tindahan at warehouse na ito sa Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija at Metro Manila. Ang target ng operasyon, mga counterfeit o pinaking adhesive cement para sa mga bahay at gusali. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng reklamo mula sa isang kumpanya kaya nagsagawa sila ng test buy. Doon sila nakabili ng mga pinaking produkto. Hindi mo mahalata eh. Tagang very small difference ang sa packaging ang mananotice mo. Yung loob substandard rin. Hindi yan dumaan sa tamang proseso. Pag ginamit nyo to, mapapansin nyo, after 6 or 1 year, magbibitaka na yung mga cement na to. So, yung pader, you will notice na mahina yung klaseng cement na nagamit nyo. So, pagdating naman sa tiles, nagtatanggalan itong mga tiles na to agad. Kaya madali masira yung bahay natin. Aabot sa 15 milyong piso ang halaga ng adhesive cement ang nakumpiska sa sinalakay ng mga establishmento. Bukod sa pamimiki, may isa pang nakitang paglabag ang mga otoridad. Hindi ito lang bayad ng tax. Malaki na nalulugi sa gobyerno natin. Nakatakdang sampahan ng reklamo ang mga tinarget ng raid. File na natin sila ng kasong trademark infringement at saka unfair competition before the prosecutor's office. Magpa-file na yung complainant ng motion for destruction para masira na itong mga peking adhesive cement na to. Wala pa silang pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan muli ang flood control project ng gobyerno sa Bicol. Pinaparepaso rin ang disenyo at pagkakagawa sa mga tulay at kalsada at dinagdagan ng pondo ng ilang proyekto. Nakatutok si Dano Tingkungko. Para hindi na anya maulit pa ang pinsalang idinulot ng bagyong Christine sa Bicol, ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Public Works and Highways na muling pag-aralan ang Bicol River Basin Development Program para iwas baha o mapabilis ang paghupa nito. Inanunsyo niya yan ng mamahagi ng kabuuang 100 milyong pisong ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Camarines Sur at Albay. Ay masisimulan natin ito natin ng ginawang plano para hindi na ganito kalala ang pagpapaka sa Bicol River Basin. Para dyan, iniutos ng Pangulo sa Public Works Department at Interior Department na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Iniutos ding repasuhin ang disenyo at pagkakagawa ng mga tulay at kalsada para tumagal at umubra sa anumang panahon. Tiyakin ninyong dekalidad, ligtas at matibay ang mga materyales. Pinahanda naman sa Budget Department ang Quick Response Fund para sa pagtugon sa pinsala ng bagyo. Ito pong QRF natin, ang katotohanan dyan dahil sa dami ng bagyo ay naubos na. Kaya ang ginawa natin ay nagtabi ulit tayo ng pondo para mabigyan ulit. Inaprubahan naman ng National Economic Development Authority Board ang extension sa pagtatayo at ilang pagbabago sa ilang flood control projects. Itinaas sa 22 billion mula sa dating 9.89 billion pesos ang para sa Cavite dahil sa mga idinagdag na drainage at pagpapalawak ng diversion channels. Itinaas naman sa 57.7 billion mula 33 billion pesos ang Phase 4 ng isang proyekto kontra baha na pakikinabangan sa Pasig, Marikina, Quezon City at mga bayan ng Taytay at Cainta sa Rizal. Inaprubahan din ang pagbili ng 40 fast patrol craft ng Philippine Coast Guard para sa disaster response, search and rescue operations at pagpapatupad ng maritime law. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mahigit 2 milyong Pilipino ang dagdag sa mga may trabaho nitong Setyembre at inaasahang darami pa sila habang palapit ang Pasko. Kabilang sa mga dumaming may trabaho, ang mga senior citizen. Nakatutok si Bernadette Reyes. Maagang pamasko kung ituring ni JP Martin ang bagong trabaho bilang cashier sa isang grocery store. Sa ngayon, mahirap na makahanap ng trabaho.
Isa siya sa mahigit 49 milyon na Pilipinong may trabaho nitong Setyembre. Mahigit 2 milyong mas marami sa may trabaho sa parehong buwan noong 2023. Ang antas ng mga walang trabaho naman bumaba kumpara noong nakaraang taon. Mas mababa rin yan kumpara noong Agosto. Gayunman, kailangan tugunan ng mga sektor na nabawasan ng trabaho tulad sa agrikultura na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. May largest drop tayo sa employment year on year in the agricultural sector and forestry, about 210,000, which is substantial. And kasama na rin yung sa fisheries and aquaculture na nagkaroon ng bawas din, 136,000. Bahagya namang tumaas ang bilang ng mga underemployed o nais magkaroon ng dagdag na oras sa trabaho, tulad ni Michelle. Para may panggastos din po sa pandagdag gastos sa pang-araw-araw kasi ang hirap po ngayon ng buhay. Ang good news, habang palapit ang Pasko, karaniwang nagdadagdag ng job opening ang retail sector tulad sa mall at groceries dahil sa Christmas shopping. Gayon din sa mga resto dahil sa mga year-end kitaan at sa mga hotel dahil sa mga nagbabakasyon. Normally, tumataas yung ating labor force participation rate, employed persons, both the number and the rate during the bare months. Magsisimula sa October yung mga bazaar, diba? Yung mga markets na may mga activities tayo. Pati mga senior citizen nakakahanap ng mapagkakakitaan, tulad ni Lola Marilu, 70 anyos na may maliit na karinderya. Para may income din konti, ganun, para sa mga apo, anak. Kagaya nito, kita ako, o di may pamasko ako sa mga apo ko. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nadagdagan ng 384,000 ang bilang ng mga senior citizen na nagtatrabaho o nagnenegosyo noong Setyembre kumpara sa parehas na panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa kanila nalilinya sa services sector. Yung mga seniors, workers na senior ay tumataas. Both in terms of numbers and in terms of percentage of workers. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Arestado ang magpartner na persahan umanong pinagbebenta ng ilegal na droga ang kanilang anak na 10 taong gulang pa lang. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Sa murang edad, hindi mo iisipin na kaya na niyang magbenta ng iligal na droga. Pero sa kwento mismo ng 10 taong gulang na si Ron, di niya tunay na pangalan. Pilit daw siyang pinagbebenta ng shabu ng kanya mismong ina at amain. Katakot-takot daw na palo ang kanyang inaabot kapag hindi siya sumusunod. Sa kwento ng bata at sa impormasyon ng Navotas Police, mahigit 1 taon na raw pinagbebenta ng iligal na droga ang bata. Pero kamakailan lang ito nagsumbong sa kanyang mga kaanak na siya namang nag-report sa mga otoridad. Mismong bata, ginagawa nilang kasangkapan, nagiging biktima lang din po sila. Biktima sila pero ginagawa silang runner? Opo, ng maling paraan na pamumuhay ng kanilang mga magulang. Nakababahala pa raw ayon sa mga otoridad ang kwento ng bata na nagsasabu raw ang kanyang mga magulang sa kanya mismong harap. Nadadalas kabataan o anak pa nila, na-expose na po sa mga ganitong illegal na gawain na paggamit ng pinagbabawal na gamot. Nakatakas lang daw si Ron habang tulog ang kanyang ina at kinakasama nito, kaya nakapagsumbong siya sa lola. Pinagbebenta siya, pinalo na siya ng pinalo. Kaya nanggigil ako, pinapunta ko siya sa barangay. Inano namin sa barangay, in-statement niya yung lahat ng sinabi. Papaluin siya kahit saan eh. Sa buy-bust operation, huli ang suspect at kasama nito sa harap ng kanilang bahay. Itinanggi ng suspect ang paratang. Hindi ho, dulot lang ho ng kahirapan. Inuutusan mo? Hindi ho. Hindi ho totoo yung pinagbabalita sa akin. Pero ikaw, nagbebenta ka na siya? Hindi po. Pero ang kasama niya, aminadong nagtutulak. Welder po kasi ko eh. Wala nang panggasos, 2 araw, hanggang 1 linggo. Kanina, sinampahan sila ng reklamong possession at selling of illegal drugs. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Naka-blue alert na ang City Disaster Response Team sa Baguio. Dahil sa Bagyong Marce, yan ang tinutukan live ni Salima Refran. Salima.
Emil, nakataas na nga ang signal number 1 dito sa probinsya ng Benguet dahil sa bagyong Marce. Dahil sa nakataas na wind signal, automatic kong nagsuspende ng klase dito sa Baguio City kanina mula preschool hanggang senior high school. Alas 3 ng hapon na magpauwi ng mga estudyante. Naka-blue alert na rin ang City Disaster Response Team bilang paghahanda sa bagyo at sa epekto nito sa lungsod. Sa mga oras na ito, Emil, ay maayos pa ang panahon at malamig yung simoy nga ng hangin dahilan para marami pa tayong makasabay ng mga turista paakyat nga dito sa Baguio City. Abiso naman ng Baguio City Public Information Office ay maghintay na lamang sa anunsyo ngayong gabi kung may pasok ang mga estudyante bukas. Yan muna latest mula nga dito sa Baguio City. Emil. Maraming salamat, Salima Refran. Inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin Order ang 7 opisyal ng Office of the Vice President. Kasama riyan ang Chief of Staff ng OVP na nakalabas na ng bansa at may travel documents na inaprubahan ni Vice President Sara Duterte ayon sa kanyang opisina. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. May duda ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na tila may pumipigil sa mga opisyal ng Office of the Vice President na pinahaharap sa investigasyon ng komite kaugnay ng paggastos ng confidential at intelligence funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda kasi sanang humarap ang Chief of Staff ng Bise na si Zulica Lopez pero lumipad pa Amerika sa bisperas ng committee hearing kahapon. Sabi ni Committee Chair Joel Chua, inaalam daw nila kung si Vice President Duterte ang pumirma sa travel authority ng Chief of Staff nito. Nakakalungkot daw ang tila pagpigil sa pagdalo ng mga opisyal ng OVP. Ganito rin ang pananaw ng ibang kongresista. Meron hong bad faith sa mga anong rason. Unang-una, they were invited several times. Pangalawa, makikita pong merong bad faith kasi umalis po siya ng bansa the night before the scheduled hearing. The Chief of Staff has the obligation to explain the irregularities, the concerns, and the issues kasi kung wala naman tinatago, bakit ka umiiwas? Sa isang statement, kinumpirma ng OVP na bumiyahe pa Amerika si Lopez at inaprubahan ito ng bise. Personal na biyahe raw ito at walang koneksyon sa trabaho nito. Hiniling pa ng OVP na igalang ang privacy ni Lopez at ng pamilya nito sa panahong may mabigat daw silang pinagdaraanan. Kasama si Lopez sa 7 opisyal ng OVP na binigyan ng Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order. Hiniling ito ng Kamara dahil sa ilang beses na pang-iisnab ng 7 sa mga impitasyong dumalo sa mga pagdinig. I would like to reiterate that this ILBO is not a restriction to their travel or their right to travel, but merely a monitoring mechanism by which we can see kung lumabas po sila sa bansa or pumasok na. Nababahala rin ng ilang kongresista sa pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na mag-oath sa pagdinig ng Kamara. It does not set a good precedent, no, for all resource persons that will attend in the future hearings. Even former President Aquino attended the Senate hearing and took his oath. President Duterte attended the Senate hearing and took his oath. It's premature, no, to even say na this leads to the impeachment. We have yet really to find out what really happened as far as the utilization of these funds. Hinihinga namin ng reaksyon dito si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.